Good morning guys! Pupunta tayo ngayon sa Calgary kasi bukas meron kaming tour sa Banff dahil bukas ay Canada Day. So doon kami magse-celebrate ng Canada Day. And then babalik din tayo, parang 2 nights lang tayo, 3 days, 2 nights. Babalik din tayo dito ng Edmonton after 3 days. Maaga pa kami kasi may parang mga 30 minutes pa kami bago umalis. So wala pa yung bus, sinaantay pa namin yung bus ngayon. Nung unang-unang sakay kasi namin dito, naiwanan kami. Dahil dumating kami, saktong-sakto, on time. Talagang... Alas 5 ata. Oo. Parang ano yun eh, madilim pa, wala pang araw, no? So 5 a.m. dapat nung time na yun. 5 a.m. kami sakto dumating. Pababa na kami ng Uber. Biglang nakita namin yung bus. Umaandar na, iniiwanan na kami. Kaya natuto na kami, this time maaga kami ng 30 minutes. Bus na kami guys. Ayan, nagkanya-kanyang row kaming tatlo. Kasi maluwag naman eh. Time now is 12:55. We'll be sneaking in there just a couple minutes after 1. Ayan, dito na kami sa Calgary, guys. Dumating din. Kita ba? Kita ba? Oo. Ayan. Hinahagip ko kasi yung Calgary Tower para makita sa video. 'Di ba? Ang ganda ng weather dito, guys. Ilang beses na kami nagpunta dito sa Calgary, guys, pero sobrang amazed na amazed pa rin kami talaga. Kamukha rin naman siya ng Edmonton, sa totoo lang, pero mas better. Ayan, picture-picture muna kami dito guys. Di ko alam kung nakikita nyo kami, pero posing-posing lang kami dito. Sayang eh, 5 p.m. pa magbubukas tong Ruth Chris Steak. Dapat yayain ko sila dito eh. Joke. So this time, normally kasi pag pumupunta kami dito sa Calgary, nag-hotel kami, nagbubook ako sa booking.com. This time naman, ang ginawa ko is, since mahal, peak season kasi ngayon dahil summer, nag-Airbnb kami. 2 p.m. pa yung check-in time namin. So, wala pa namang 2. Past 1 p.m. pa lang. Baka mag-lunch na lang muna kami. And then, after namin mag-lunch, saka namin puntahan yung Airbnb. I think that's good. Thank you. Maligaw-ligaw na kami guys, pero nandito na ata kami, kaya lang hindi pa namin alam kung paano pumasok. Minabasa ko pa yung instruction sa akin nung may-ari nung apartment. Sabi niya dito, binigay na niya yung mga lock code, tapos sabi niya mag-download nung app, na download ko na. So, kailangan daw namin pumunta sa garage door para makuha doon yung fob or parang key doon sa main entrance. Merong lumabas kanina doon sa lugar kung nasan kami. Tinanong namin. Sabi niya, lakad lang daw kami dito, makikita daw namin. And sabi niya, good luck. Ito na ata, ayan no. Hindi ba ito yung garage? Ayan no, yung may parang gate na yan. Oh, so ito nga yung garage. Pero wag tayong pumasok kasi baka maipit tayo. Ayan o, sabi o, garage. O, diba? So, baka ito.
Ito siguro. Kasi ito, ayan, code entry. Teka, tabi muna tayo. Tinawagan na namin yung unit owner kasi hindi namin alam kung saan niya iniwan yung susi para dun sa unit niya magkaroon kami na access. Ayan. Sana tama na yung pinupuntahan namin ito. Dito kami pinapapunta sa may pinto ng Tower 1. Ayan, nakalagay elevator lobby. Okay. Ayan na, nakapasok na kami. Ito na yung elevator. Tapos ito yung mga code na binigay nung may-ari. So yan, finally, tama naman pala. We're here! Ayan, pasok. Okay, let's go. And then, sabi... 14? 13. Ito ba yun? Ay, kailangan ng access card. Ah, galing. Nangangain. Gusto mo ba 14 hanggang 13? Meron bang 14? Wala ata. Ang galing nga, may 13th floor. Di ba sa atin normally walang 13th? Meron na sila 4. Meron naman talagang Oo, yung 4 talaga normally meron. Pero yung 13, ngayon lang ako nakakita na may 13. 07. 07 na yan. 1307. Ano Tabi lang. Yan. Pasok na kami. Huwag tayong magpasok ng tsinelas. So, nilagay lang muna namin yung mga sapatos namin dyan. Tapos, itong maleta namin. Oh, ganda. So, ayan guys, nilagay muna namin yung mga sapatos namin dito para malapit sa may pinto. Tapos, ito yung dala namin. Isang maleta lang kami lahat. Kaming 3 na. Yung mga extra bag namin, nandyan lang yung mga laptop, mga kung ano-anong mga camera. Unahin ko na tong banyo guys ha. Medyo na ano na tong kasama ko eh. Ayan. Maliit lang naman yung banyo. Meron lang kubeta, tapos yung sink, and then bathtub. Yun lang. Sobrang simple lang yung banyo, pero malinis. So, pagpasok nyo dito sa main door, ito yung mga switch, and then may pintuan na dito agad na bubungad sa inyo para sa mga cleaning materials nila or equipment nila. And then, dito din yung washing machine at dryer. Tapos, 2 sliding doors sila na magkatabi. Dito nga yung sa laundry area. Ayan, pwede tayong maglaba. Tapos pag diniretso ninyo, yon yung pintuan na yon, yun yung banyo kanina na pinakita ko, na occupied na ngayon, may tao na. Tapos, dito yung kwarto. Yan, pakita ko sa inyo. Hindi ko alam kung ano to, queen size or double lang siya. Maliit lang siya. Pero, very aesthetic yung peg niya. May mga pailaw siyang ganyan. Tapos, ito parang lampshade din ata yan. And then, merong pasalamin na ganyan. Galing! Ang ganda! Meron pang... Meron diyang cup. Diyos ko, Pinoy na Pinoy naghahanap ng tabo. So, pakita ko ulit sa inyo guys dito yung parang cabinet. Ayan. So, nandiyan yung mga blanket. Tapos, dito na tayo uli. So, after nga nung sa banyo, dito naman, okay. So, ito na siya. May extra bed dito. Tapos, ito yung parang sala set. Then, ito yung kitchen. Maliit lang na kitchen. Tapos, pag inikot mo siya, ayan, may TV. Ganito siya. Ayan, extra bed nga daw yan, sabi. Tapos, dito naman sa kusina, ito yung ating view. Ayan. Meron ding balcony guys, kaya lang mamaya na ako lalabas siguro kasi mainit, katanghalian tapat, sobrang init. So mamaya lalabas tayo, tatambay tayo dyan, papakita ko pa sa inyo yung mga view na pwede nating makita dito sa ating Airbnb. Ganda! Tapos na ako dumumi. Naghanap pa ako ng baso pang hugas ko. Meron palang bidet dito. Kakamadali ko, di ko napansin ito. Actually guys, ito na yung pinakamurang accommodation ngayon na nakita ko dito sa Calgary. Kasi nga sabi ko sa inyo kanina, diba, kadalasan sa booking.com lang ako nagbubook ng hotel. Pero yung mumurahin lang, yung mga $100 lang per night. Tapos talagang tutulugan lang kasi nga kinabukasan magtutour. Eh ngayon, wala akong makita na ganong halaga kasi nga summer, peak season. So, ito yung pinakamura na nakita ko. Parang nasa mga 160 per night ito. Tapos, 2 nights yung kinuha ko. Mas napaganda pa nga eh. Sa totoo lang.
Kaya lang, parang nakakapanghinayang naman na tutulugan mo lang siya. Dito ulita, ang ganda eh. Maganda siya. Maliit lang siya, pero maganda. Yung sa kinainan namin kanina, ang pangalan niya ay Kim's Katsu. Sobrang laki ng serving, as in grabe. Nagulat kami, nasa mga $20 per meal yung order namin. Kung alam nga lang namin na sobrang dami pala, sana naghati-hati na lang kami. Pero yung tira naman namin, na i-take out naman namin. So ngayon ay 3 p.m. na. Ayan, past 3 p.m. na. So, ang sunset daw today, sabi ni Google, ay 9:54. So, mamaya pang 10 p.m. ang sunset. Pwede rin naman namin panoorin yung sunset dito kasi nga maganda din dahil maganda yung view dito. Pero gusto rin namin sanang bumaba mamaya, pumunta dun sa park. So, tingnan namin, pahinga muna kami and then mamaya punta tayo sa park. Galing guys, meron ding mga lutuan. Sakto, may dala pa naman akong ramen. Nakakatuwa tong Airbnb na to kasi kompleto. Ayan o, pakita ko sa inyo. Pag binuksan mo to, ayan, may mga iba't ibang klaseng lutuan. Tapos dito naman sa kabilang side, merong coffee maker. Tapos meron ding kettle. Tapos meron ding microwave. Sobrang kompleto na lahat ng kailangan mo. O, diba? Ayan o. Ayan, meron na ding mga baso, pack. Kompleto siya. Meron ding mga mantika. Uy, in fairness may pa-olive oil, Sakto talaga na nagdala ako ng mga baon na pagkain na lulutuin eh. Grabe, sarap dito. Sinusulit pa namin yung kwarto kasi mamaya lalabas kami, tapos bukas may lakad kami. Ayaw naman namin na umalis ngayon ng gantong oras kasi masyadong mainit. Ayun yung view namin sa labas. Teka lang videoan ko para makita nyo rin. Alam niyo guys, kung sino ang paborito niya is yung view. Si Gab, ang paborito naman is yung bedroom. Ako, ang paborito ko, yung bidet. Ayan, yan ang paborito ko dito sa Airbnb na to, tong bidet. Ito naman si Gab, ayan. Sa kanya daw yung kwarto. Pak. Hi! Bali, ang setup namin mamaya, si Gab dito sa kwarto. Kami ni Nong, dito kami matutulog sa parang sofa bed. Ayan, dito. Lalatag namin yan mamaya. So, unti-unti na akong magsiset-up ng mga gamit para medyo makabawas-bawas na. Sarap dito. Mainit lang eh. Siguro kasi nakabukas yung Nagdala ako ng saging guys, so nagbaon ako. Kasi pagka umiinom ako ng metformin, kaya lang, sa sobrang init niya, na siya parang na hinog agad sa biyahe. Nung last time na nagpunta kami sa Banff, nung Holy Week, noon naman that time, nagstay kami sa Hotel Cano. Maganda din doon sa lugar na yon. Kung naka-follow na kayo sa TikTok ko, nakita nyo na rin na last year doon kami nagstay. Tapos may mga ilang videos din ako na in-upload. Kasi maganda doon dahil meron silang parang hot pool or parang dipping pool. So yun yung na-enjoy namin doon. Saka ang maganda doon is pagising mo sa umaga, nandun ka na sa Banff, hindi ka na babiyahe, hindi ka na gaya dito. Babiyahe ka pa from Calgary to Banff. Pero saglit lang naman, mga 1.5 hour lang. Bilang takot tayo magutom guys, ayan, nagbaon talaga ako ng ramen. Mag-refill tayo ng tubig. Dito sa Canada guys, hindi naman kasi madumi yung tap water, kaya sa gripo lang kami umiinom. So dito kadalasan bumibili lang nito yung parang pichel na ang brand niya. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ang brand niya ay Brita. Kasi meron siyang filter sa loob. So pupunain mo lang siya and then ipifilter yung water tapos safe na siyang inumin.